Okay ba? Parang napakainit, nakasuit pa talaga tayo. So, summer na summer ngayon dito sa Canada, it doesn't matter. Gabi na, actually, mag-aalas 12 na. However, para bang, magbuka naman tayong professional ng konti. Titiisin natin. But, napakagandang araw. Nasaan ka man ngayon? Sa Pinas, pwedeng nasa work, nasa ibang planeta, or kahit saan pa man. Sana maganda yung araw mo. Sana hindi ka stress. Napakadaming problema sa buhay. Dahan-dahan lang kasi nga, mahina ang kalaban. Mag-isa ka lang and ang dami nating mga pinuproblema. 'Di ba? Eto yung isang karaniwang stigma. Yun ba yung tamang word or term dito? So, example. Let's say ako, Filipino. Tapos, yung partner ko, yung girlfriend ko, or asawa ko is ibang lahi. American, pwedeng European, African, pwedeng Indian, Australian, kahit ano pa man. Somewhat na may stigma. Kahit nga lang pares tayong Asian, right? Tapos yung kapartner ko is Chinese, Japanese. Meron siyang stigma eh. Hindi ba? Hindi ko alam kung paano siya i-explain. Pero may mga ibang tao na yung tingin nila is Filipino ka, dapat Filipino lang din yung maging partner, asawa mo. Hindi ba? American ka, dapat yung partner magiging asawa mo, American lang din. Alam mo yun, to the point na hindi ko magets. Somewhat na meron siyang stigma. Hindi ko alam kung familiar ka ba sa mga ganyan or hindi ka nagpipay attention, which is good. Pero sa akin, meron eh. 'Di ba? Kahit na nga lang yung siguro mga itim, right? African. Tapos, ang kapartner nila is Asian o kaya puti, right? American. Somewhat na iba yung tingin ng tao. 'Di ba? Hindi ko alam kung bakit meron pa ring ganto. 2026 na, hindi ba pwedeng, 'di ba? Wag mo lang pakialaman, right? Pero may mga ganong klase, kumbaga. Ay nako. Sana maliwanagan din tayo na hindi porket Russian. Kailangan yung magiging asawa niya, magiging nobyo, nobya niya, jowa, girlfriend, boyfriend, asawa, is Russian lang din. Hindi pwedeng Ukrainian, hindi pwedeng Polish, hindi pwedeng taga Germany, France, England. 'Di ba? Naigets mo na pwedeng, okay, Russian tong lalaking to, babaeng to. Pwedeng yung asawa niya is taga ano nga ba? Taga Australia. O yan, napakalayo. 'Di ba? Pwedeng-pwede naman eh. Kaso nga lang sa mundong to, ewan, hindi ko ma-explain. May mga taong hindi mo naman sila inaano. Right? Hindi mo naman sila may maingay na sasakyan. So, nakaka-distract pag ganun, no? May nawala tuloy ako. Ano ba naman? So, time check lang tayo. Kita ba? Pasensya na sa wallpaper. Nakita ko lang siya sa Pinterest. 11:54 na dito sa Canada. Ngayon, tuwing summer. August ngayon. And napakainit. Parang Pinas lang din talaga. Hindi mo talaga may imagine na yung bansang nagyayelo, sobrang kapal ng snow, somewhat na doble, triple, quadruple yung kailangan mong isuot tuwing winter. Pwede rin palang sing-init siya ng Pilipinas tuwing summer. Global warming is real. Pero walang halong biro. I think 27, 28 degrees Celsius yung weather ngayon and napakainit nun. 'Di ba? Hindi siya yung typical na may imagine mo, napakalamig sa Canada, sa US, nag-snow doon. Pag winter, 'di ba? So, anyway, somewhat na may mga stigma pa tayo sa lahat. Tulad niyan, about sa education. Yung isang hindi ko alam kung bakit ang mga Filipino may attraction, may devotion sa nursing. 'Di ba? So, madalas kapag ang isang bata nagkamuwang na, naging elementary, high school,
pag palapit na siyang palapit sa graduation, pagpipilian lang niya is it's either nursing or nursing. That's it. 'Di ba? Ano nga ba yung devotion natin sa nursing na course? Hindi pwedeng maging engineer, hindi pwedeng maging doktor, hindi ko alam, napakadaming pwedeng pag-aralan. Pero somewhat na iba yung, oo eh, 'di ba? Malamang sa malamang 80% sa mga parents ng mga Pilipino is pinupush yung anak nila sa nursing na course. Hindi sa may problema ako sa pagiging nursing, hindi sa masama yun or ano pa man. Ang akin lang, napakadaming pwedeng pagpilian eh. Mostly sa mga Filipino is nurses abroad. Sa California, mostly sa New York. 'Di ba? Kasi nga yun eh, yun yung iplinan pa sa atin kahit maliit pa lang. 'Di ba? Hindi ba pwedeng maging accountant, dentist, businessman, businesswoman, nursing talaga, no? Which is, kung tutuusin, napakalaki nga naman ng sa, magkano ba? $50 an hour. So, dito sa Canada, magkano yung palitan sa Pinas? 37, 36. Napakalaki nga naman ng pwedeng kitain ng mga healthcare workers, lalo na yung nursing. However, hindi lang naman yun yung course, yung career na pwedeng makapagpabigay sa'yo ng ganong kalaking pera. 'Di ba? Napakadaming career dyan kung in terms of money lang nga. Pero sa akin, basta Filipino talaga, alam mo nang, 'di ba, nurse? Ewan. Ang magulang, parehas na businessman, businesswoman, 9 out of 10 yung anak nila papasok din sa business. Kasi nga, siya tong magmamana, I guess. Siya tong magko-continue ng dynasty, ng business, ng parents niya, right? So, bata pa lang, eto gawin mo, pag-business ka, somewhat na mini-mentor na nila. Which is, it makes sense kung yun yung gustong gawin nung bata. Pero kasi, ewan eh, di ba? Halos ang katumingin kung yung magulang is nasa business, asahan mo, meron sa anak nila ang nasa business din. Pwedeng hindi lahat ng anak gusto ang business, pero at least merong isa, di ba? Merong isang siya tong magmamanage, magmamana siguro, basta meron eh. Basketball, same thing. Si LeBron Jr., Bronny, right? Sa akin, yung mga ganong sistema, okay naman siya kung okay yung bata. Basta wag lang natin silang i-push, pilitin, dahil sa yun yung ginagawa natin. As, let's say, dentist ka. Kailangan ba yung anak mo magiging dentista din? Hindi naman eh. 'Di ba? Kung gusto niyang maging engineer, accountant, kung gusto niyang maging, hindi ko alam, director ng mga movies, wag mo siyang i-push sa mga bagay na gusto mo and i-ignore mo na yung gusto niya. So, basically, ganun yung sistemang nakikita ko dati pa lang. Eto, sa relationship, kapag yung isang tao, it doesn't matter, lalaki man, babae man, kapag madami siyang naging ex nakarelasyon, ex-boyfriend, ex-girlfriend, somewhat na red flag. 'Di ba? Hindi ba pwedeng minamalas lang siya sa relationship? Itong lalaking to, meron siyang 20 na ex-girlfriends. So what? 'Di ba? Unless na lang na siguro nakita mong siya yung issue, then guess what? Iwasan mo siya. As a babae, magdi-DM pa lang siya sa'yo, kakausapin ka pa lang niya, i-block mo na kaagad. Right? Hindi mo rin pwedeng sabihin na red flag to, madaming naging ex, 'di ba? Toxic tong lalaking to. Pwedeng nagkataon lang, minamalas kumbaga. So, same thing siya sa babae. Madaming naging ex yung babaeng to. 20, 25 yung naging ex-boyfriend niya. Hindi naman pwedeng sisihin mo yung girl lang eh. Sa 20 na naging ex-boyfriend niya, sa tingin mo walang nagkasala doon, walang mistake yung mga lalaking yun. Hindi ba? So, yung mga ganong klase na stigma natin sa buhay, it makes sense siya sa mga ibang bagay, I guess. Pero kung ganun na lang ng ganun, meron tayong stereotype, parang, hindi maganda eh. Hindi ba? Hindi talaga maganda. At dahil sa napag-usapan na rin lang natin ang relationship, eto pa yung isang cultural, somewhat pressure
Yung bang, let's say, nasa mid-20s ka na, o hindi kaya early 30s, 31, 32, right? Wala ka pang asawa, wala ka pang mga anak. Andun yung mga comment ng ibang tao. Bakit to? Ba't hindi pa siya nag-aasawa? May problema ba to? Kasi nga merong inclined na age na kapag 26, 27, dapat nag-aasawa na siguro according to society. Pwedeng sundin yun, pwedeng hindi. Di ba? Hindi naman po pwedeng nakaangkla lang yung life natin sa, sa sinasabi ng society. Right? Yun yung hindi maganda. Kasi nga, ipipressure ka talaga eh. Yung mga comments na pwede mong marinig sa ibang tao, ang masakit pa nun, baka mismong family, friends mo, yung pinanggalingan ng mga ganong klaseng stigma. 'Di ba? 33 ka na, 34, 36 ka na, mag-asawa ka na. No! 'Di ba? Mag-aasawa yung tao kung financially ready siya, emotionally ready, physically ready, lahat. Hindi po pwedeng dahil lang sa, eto na yung edad mo, mag-asawa ka na. Doesn't make sense. Yeah, fine. Okay, sige. Let's say 37 years old na. Pinush mong mag-asawa. Kung wala pang trabaho. Di ba? Nai-gets mo na hindi lang about sa age. Kumbaga, ang daming factors na involve. Oo, hindi lang siya sa, nasa certain, matanda ka na, dapat, nasa ganto, nasa ganyan, meron ka na dapat 2, 3 anak. Doesn't make sense para sa akin. Yung crab mentality, yan din. Akala ng lahat, Pilipinas lang, Filipino lang ang may crab mentality. Hindi rin eh. Sa tingin mo ba sa US, walang ganyang mentality? Sa China, walang ganyan, walang crab mentality. Sa Canada, wala. Dito, wala. Imposible, right? As a tao, meron at meron tayong bad traits na tinatawag. Hindi lang okay porket Pilipino, sila yung mga crab mentality na tao. Hindi naman eh. Kahit sino pa pwedeng magkaroon ng ganong klaseng mentalidad. So, porket ibang lahi ka, hindi ka pwedeng manghatak ng tao pababa. Parang ganun eh. At last, eto yung dahil siguro to sa mga television, telenovela, yun bang porket mapera, mayaman yung isang tao, somewhat na miserable na siya, sad na siya? Hindi naman eh. I think dahil yan sa mga movies telenovela. Pero hindi porket may description siya, mayaman siya, expectedly matapobre na. Hindi naman eh. Di ba ang daming mayayaman na mababait? Kaya nga minsan, yun bang, magkaroon din tayo ng sarili nating opinion sa mga bagay-bagay. Hindi porket mayaman yung taong to, mamaliitin ka na niya, magiging masungit siya sa'yo, magiging, yung bang snubber siya dahil sa mayaman. Sa movie siya nangyayari, sa mga telenovela. Pero in reality, of course, may mga taong ganun. Right? Pero I doubt it na every single one na mayayaman is ganun sila matapobre. Of course not. 'Di ba? Lalo na yung mga siguro nang galing sa hirap, nakita nila kung paano, ayun nga, kahirap ang kalagayan, 'di ba, nang walang pera, walang maayos na matitirahan. I don't think na matapobre siya kahit na yumaman pa siya ng husto. Look at Manny Pacquiao. 'Di ba? Andun pa rin yung pagtulong niya sa ibang tao, madami siyang tinutulungan magpahanggang ngayon. Dun pa lang parang broken na kaagad yung stigma na yon na porket mayaman, matapobre na. Porket mayaman, snubber. Porket mayaman, hindi na sila makikipaghalubilo sa mga mahihirap, mga kapos sa buhay. Hindi eh. So, yon, napakagandang usapan about sa stigma. Actually, eto lang din yung first time kung yun bang ma-brainstorm din talaga yung gantong klaseng issue, topic, na importante din siya eh. Hindi ba? Wag lang tayong sumabay sa alon, sa agos, yung paniniwala ng society as a whole. Kumbaga, sa Pilipinas, yun talaga eh. Somewhat na ipupush yung mga anak, it doesn't matter, lalaki, babae, mag-nurse. What if magaling siyang artist, magaling siyang mag-drawing, nursing, yung ipapakuha mo. Hindi ba pwedeng architect o hindi kaya
kahit ano pa man na akma sa skills ng bata. 'Di ba? Mas okay yung ganun eh. Kesa naman yung ipupush natin sa something na, dahil sa mapera dito, malaki yung per ora, may chance ka pang makapag-abroad. Alam mo yun. But in the end, magkaroon tayo ng sariling opinyon sa loobin sa mga bagay-bagay. Wag lang sumabay sa agos. Yun, napakaganda. And time check lang tayo. So it's 12:16 na. Anong oras tayo nagsimula? Kalimutan ko na. But napakaganda. Society, stigma, and hanggang sa ating next na walang kwentang usapan. See you next time. Napakainit na. Tatanggalin ko na tong pinagpawisan ako para din akong nag-cardio, nag-exercise. So until next time, bye. Shuk.